Ayan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Minsan pa palakpakan natin ng malakas na malakas ng ating Panginoon. Yung deserve ng hari ng mga hari. Ng mga Diyos. Ayan na ba yun? Yan na yun? Yan na yun? Ay, grabe naman yun, no? Siyang tunay na napakadakila ng ating Panginoon. Napaus ako dun kanina. Ang ganda ng ang ganda ng praise and worship kanina. Napaus ako talaga. At talaga in-enjoy ko yung bawat moment na lumulundag, no, sa ating Panginoon. Ngayong umaga na to, ako po muna yung magpapakilala para sa mga kabataan o sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako po si Elisha Lagahan, isa pong teacher at isa pong life coach dito sa ating simbahan, no? At isa pong disipulo ng ating napakagandang Pastora Eva. Mamaya meron po akong dyan. Yan. Ayan po. Ngayong umaga na to, ating pong pag-aralan ang raising up the next generation. Wow, di ba? Wow, ang galing. Wow, no? Kaya kailangan ko po lahat ng henerasyon na meron tayo, involved po kayo dito. Ha? Lahat ng henerasyon, kung saan ka man nabibilang na generation, may parte ka po dito. Amen? Kaya kailangan nyo po na makinig, marinig ang salita ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na muli kami ay makakarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, pumalagit na ka sa amin, Panginoon, at naway maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't isipan, Panginoon, as we hear the word today, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang mataas sa pagsamba, sa tanging pangalan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen at amen. Yan. Para po sa mga kabataan, alam na to ng mga matatanda kasi lagi po itong binabanggit kung anong generation sila, kung saan sila involved, no? Sino po dito mga bloomers? Siyempre, walang aamin. Di ba? Sino nga amin? Wala, di ba? Kahit ako, Generation Alpha. Diba? So, tunghayan po natin yung timeline ng mga generation ngayon hanggang ngayon na 2026. Sige po. Una, silent generation. 1928 hanggang 1945. Yung mga nasa 81 hanggang 98 years old po. No? Napakabuti ng Lord kapag umabot. Napakabuti na lang talaga, no? Kapag umabot ka hanggang dyan, no? Talagang, thank you Lord. Hanggang dyan umabot ako. Ano pa? Yung mga baby boomers. Ay, walang pumalakpak. 1946 hanggang 1964. Ito po yung mga 62 pataas hanggang 80 years old po. Ano po? Ano pa? Generation X. Yan. Ay, grabe. Woo! Generation X! 1965 hanggang 1980 po. 46 hanggang 61. Ayan, may mga nakikita po ako dito, mga Generation X. At ito po, yung mga millennials, sumigaw! Ay, grabe, ang hina. Ang hina, yung mga millennials sa tinatawag na Generation Y. 1981 hanggang 1996, hindi pa ako sakop dyan. 30 hanggang 45. Sino po dito nag-birthday? 30 na. Happy birthday, Kuya Ryan. Yon, ano pa? Eto, dito po ako kabilang. At marami po dito kabilang sa Generation Z. O Z, mag-ingay! Ay, grabe. may mga pumalakpak. Grabe. 1997 hanggang 2012 po. 14 hanggang 29 years old. So, ito po, kung dito po kayo nabibilang, Generation Z po kayo. Next, sa huli, Generation Alpha. Ito yung mga pinanganak ng 2013 hanggang 2020. Ayan, gusto ko yon yung may sumisigaw pa din. Yon. 1 year old. Si Rion lang po. Hanggang 13 years old. May mga kabataan po dito na 9 years old to 10. Ito kayo, nabibilang sa Generation Alpha. Para kapag tinanong kayo, anong henerasyon kayo? Masasagot nyo sila, ha? Sa mga kabataan dyan. And syempre, ang pinaka-latest po natin, ang Generation Beta.
no? 2025 hanggang 2039, no? Ito yung mga infants pa. So, yung henerasyon po ngayon, pag-usapan po natin yung henerasyon ngayon. Kamusta po ang henerasyon natin ngayon? Ano po ba ang mga haka-haka, mga balita na naririnig po natin sa TV, sa social media, sa lahat ng platforms po? Kamusta po ang mga kabataan natin ngayon? Alam mo, nalulungkot ako kasi syempre, ang balita ngayon, ito yung maingay na ginawa sa Tacloban doon sa loob ng school. Yung merong mga involved na kabataan na may shooting incident po at marami pong namatay. Nakakalungkot po. At hindi lang po doon. Hindi lang siya shooting incident. Meron din pong mga ilang lugar din na nabalitaan na meron din pong nananaksak sa loob po ng school. Hindi po ba nakakabahala yun? Di ba dapat sa school safe ang mga kabataan? Pero bakit? Bakit sa school may mga ganitong kaganapan? Parang, ano yung take natin doon? Ano yung action natin doon? Ano yung response natin doon? Na may mga kabataan na wala sa tamang landas at nakakagawa ng ganitong mga kasamaan. No? Kailangan po nating kumilos. Kumilos dahil ang mga kabataan po ay siyang pag-asa ng ating bayan. Sabi nga, lagi natin tong naririnig, the next generation is the hope of the future. Naniniwala po kayo doon? Amen? The next generation daw ay ang pag-asa. Pag-asa po natin, no? Alam natin yan, palagi natin yan naririnig, paulit-ulit na lang na sila, yung next generation is the hope of the future. Sabi nga ng ating butihing bayani na si Dr. Jose Rizal, anong sabi niya? Sa mga kabataan, ano yung lagi nyo naririnig ko Dr. Jose Rizal? Ay, wala. Yun, malakas. Ulit. Ano daw? Kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sabi doon, kabataan ng pag-asa ng bayan. Kapag naririnig nyo yun, sa palagay nyo yun? Anong ibig sabihin yun sa inyo? Anong kahulugan nun sa inyo, no? Alam nyo, yung mga inaalagaan ko po, tinanong ko sila on the spot. Nagkita po kami nung, basta itong week na to, tapos sabi ko, may tatanong ako sa inyo. Sabi ko, pag naririnig niyo yung linyang kabataan ng pag-asa ng bayan, ano yung nararamdaman at naiisip nyo? Nape-pressure ba kayo? Naiintindihin nyo ba kung ano yung ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal doon? No, may mga sumagot sa akin na nagtataka sila. Bakit sila yung pag-asa ng bayan ay nag-aaral pa lang naman sila? Meron dong isang nagsabi na, Mother, nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi alam ko na kami yung pag-asa ng bayan, pero may mga incident sa loob ng school na nangyari. Anong nangyari? Ayun talaga yung sinabi nila. Yun. At dapat may video nga sila, kaya lang sobrang busy ko talaga, kaya hindi ko siya nagawa. Pero, ayun nga, no? Ayun yung mga thoughts ng mga kabataan ngayon. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari sa mga kabataan natin ngayon, no? Gangsta na, no? Kaya, that's why it is very important, napaka-importante po na the next generation needs the help of the old generation. No, kaya sabi ko po sa inyo, lahat ng henerasyon na kinabibilangan nyo, parte po kayo dito. Parte po kayo dito sa next generation na to, The next generation needs the help of the old generation. Hindi po automatically na yung mga kabataan na yan susunod sa ating Panginoon. Kailangan ng someone para mag-guide at mag-lead po sa kanila. No? They need someone na may care sa kanilang henerasyon ngayon. At ikaw, may paki ka ba? Tanong nyo nga sa inyo, may paki ba ako sa next generation? May paki ba ako? No? Dapat meron po tayong care sa mga next na henerasyon ng ating lipunan, ng ating bansa. No? They need us. Kailangan na kailangan po tayo ng henerasyon ngayon.
They need someone para protektahan po sila. Tama? They need someone na naniniwala sa kanila. No? Kasi may mga kabataan dito, ang laging, hindi naman ako pinakikinggan eh. Nagsasalita, may opinion, hindi naman ako pinakikinggan kasi bata lang naman ako. Ayan yung laging naririnig ko sa mga kabataan. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Mag-type na lang ako sa social media. Tapos sabihin ko dun yung mga nararamdaman ko. Ayun yung mga di ba? Yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, ang takbuhan, ang social media. No, they need us. They need someone na maniniwala sa kakayahan nila. Ha? And they need someone na tutulungan po silang lumago. Na ang mga kabataan, para po yung mga baby, di ba? Yung mga kabataan. Kaya nga po sila nag-aaral para matuto. Ang mga kabataan po natin, para yung plaka, anong tawag po doon? Yung CD? Yung CD na walang laman, na kailangan mong lagyan, no? Kailangan mong lagyan ng mga kaalaman, ng mga information na mabuti sa kanila, no? Kaya kailangan po tayo ng henerasyon ngayon, ha? At kung hindi po natin ito gagawin, sino po ang gagawa? At kung hindi po natin ito gagawin, ano po? Ang mundo mismo ang gagawa para sa atin. Tama? Ha? Kung hindi po natin to gagawin, ang mundo mismo po ang gagalaw o kikilos po saan. Sabi nga sa John 10:10, di ba? Sabi niya doon, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Yung mga kabataan, babad po yan sa social media. Sinong hindi nagsa-social media dito pagkagising sa umaga? Ay, may nagtaas, no? 'Di ba? Tama ba ako, mga kabataan? Tama, no? Babad kayo sa social media. No, ano pa? Babad sila sa mga any platforms ng social media. Babad dyan sa mobile games, babad dyan sa kung anong mga information na binabasa nyo, hindi nyo alam, fake news pala. No, mahilig kayo dyan eh. Yung madali kayong maniwala. Madali kayong maniwala kapag may nabasa lang kayo sa Facebook. No, dapat wag po ganun, no? Alamin po natin kung valid ba, o tama ba, o fact news ba yung nababasa po na atin, no? So, kailangan po nating kumilos. Kailangan po nating kumilos para sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. Amen? Amen. Sabi niya sa 2 Timothy verse 9, chapter 3 verse 3 to 6, sabi niya doon, si Paul po ang sumulat ng huling letter niya para kay Timothy. Ito yung time na pe-persecute na si Paul. At ito po yung mga huling salita niya na ibinigay kay Timothy. Si Timothy po ay alaga po ni Paul. At yung huling salita, di ba, kapag ang isang taong mamamatay, yung pinakamahalagang sinasabi niya, yung pinakahuling salita niya, yung mga habilin. Tama po ba? Yung mga habilin, yung pinaka-importanteng salita na masasabi niya. At ito po yon. Sabi niya dito sa 2 Timothy verse 1, chapter 1, verse 3 to 9, sabi niya dito, tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. So, pwede po bang lahat po tayo tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Next po kayo. Sige po. Kapag dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpigil sa sarili. Last, kaya't huwag kang
para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang umasa ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sige po, maaari na po kayong umupo. Ayan. The next generation. So, paano po ba natin mareraise, no? Mareraise yung mga next o mga susunod na henerasyon ng ating lipunan. Ito po, tatlo lang po to. At naway maintindihan at namnamin natin at tandaan po natin para sa ating mga kabataan, para sa mga susunod na henerasyon ngayon. Una, raising the next generation through prayer. Sabi niya sa verse 3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. No? Remember them in prayer. No? Kailan nyo po huling ipinalalangin ang mga hawak nyong mga disciples, mga hawak nyong kabataan? So, remember them in prayer at hindi lang po yun remember. No? Hindi lang po yun aalalahanin nyo, kundi araw at gabi. Araw-araw nyo po silang ipanalangin. Sabi dito, today's generation faces pressure from culture, from social media, from worldly values. No, malawak na yung informasyon na nakikita at nababasa ng mga kabataan ngayon. Dahil sa social media, open na open po ang social media ngayon. Kayang-kaya na pong i-open lahat ng kabataan yung mga platforms ng social media ngayon. At ano pa, marami na pong mga false prophecy na kumakalat ngayon. Na kung saan kapag naturuan ng isang kabataan na hindi naman niya alam kung ano yun, no? Maaari siyang matangay sa mga maling mga katuruan. No, ano pa po? Yan, yung mga games na may mga command, no? Medyo nakakatakot po ito, no? Yung mga online games na may command. Kaya maaari pong bantayan po natin ang ating mga anak o mga kabataan, no? Ano pa, yung mga social media na meron po tayo ngayon. So, today's generation faces pressure. Nape-pressure din po sila sa mga social media na yan, sa mga babanggit ko kanina, no? At kailangan po nila tayo para i-cover po sila sa panalangin. No? I-cover po sila sa panalangin. Yung mga binanggit ko po kanina, ito yung mga dahilan para makurap yung mga young people po ngayon, no? Kasi madali lang naman silang madali lang po silang May mga kabataan na kapag hindi ganun ka-founded yung information o yung founded yung biblical foundation niya, no, madali po yang matangay. So, kailangan po natin silang proteksyonan sa paanong paraan, sa panalangin, no? I-cover po natin sila sa panalangin, no? Gawing kultura po yung pagpe-pray sa mga kabataan, no? Sa amin, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Nung nakaraan kasi natuwa ko kay Catherine, kaya napa-message po ako doon sa GC. Sabi niya, Mother, hindi mo ako pinagpe-pray. Sabi ko, pinag-pray kita. Sabi ko, I'm praying for you nung sinabi mong may sakit ka. Hindi mo pinost doon sa GC. gusto niya pati po kayo involved. no, ipag-pray siya. Well, maganda po yung ganon, na may mga kabataan na alam po nila yung kahalagan at importansya ng panalangin. Kaya habang bata pa lang, lagi po natin silang ipanalangin, lagi po natin silang turuan paano po manalangin. Kasi po ang panalangin, ito po yung cover natin. Ito po yung nagko-cover sa atin sa labas. Sa mga hindi magagandang nangyayari sa labas, no? Ipanalangin niyo po yung mga anak niyo kapag pupunta ng school. Ipanalangin niyo po yung mga anak niyo kapag pupunta sa simbahan at kung saan man. No, araw-araw, sabi nga ni Paul, palagi, araw at gabi. No, ipanalangin po natin sila at turuan din po natin silang manalangin para kahit hindi po natin sila kasama, alam po nilang manalangin, no? Alam po nila na for protectionan sila, i-cover sila ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen.
Raising the next generation through prayer. Every generation needs people who will faithfully intercede for them. No? Faithfully intercede for them. Huwag po kayong mahinawa. No? Huwag po kayong magsawa na manalangin para sa ating mga kabataan ngayon. Na kailangan po natin yan. Kailangan po nila yan. Kailangan po nila tayo para ipanalangin sila. Kaya huwag po natin to ipagdamot sa kanila at magsawa, manalangin sa kanila. Ano pa? Una, raising up the generation through prayer. Pangalawa, raising up the generation through godly relationship. Through godly relationship. Dapat po may relasyon sa ating Panginoon. Alam nyo, may nabasa ako dun sa social media, kaya sobrang ingay yung shooting incident sa Tacloban. Sabi doon, oo nga, yung edukasyon is good. Education is good. Ang pag-aaral ay dapat lamang mangyari o magawa ng isang kabataan kasi kailangan nila yon. Pero, hindi po ito sapat para lumago ang isang kabataan. No? Bukod sa talino, bukod sa edukasyon, no, kailangan po ng mga kabataan na maiayos din po ang kanilang mga puso. Alam niyo po kung bakit? Na kasi kapag talino lang po at edukasyon lang po ang meron sa kanila at hindi maayos yung mga puso niyan, darating ang araw na sila ang mamumuno sa bansa natin at mangyayari ulit yung nangyayari sa atin ngayon. No, masisilaw sa kayamanan, masisilaw sa kapangyarihan, kasi nga talino at edukasyon lang eh. Hindi naayos yung puso. Hindi po naayos yung puso. Kaya yung mga magulang po natin dyan, yung mga leaders po natin, no? Education is good. Mahalaga po talaga yon. Pero kailangan iayos din po natin yung puso ng mga kabataan. No? Yung mga inahandle po nating mga kabataan ngayon, iayos po natin yung mga puso nila. No? The only way for them to be changed is to experience the love of Jesus. No? Meron talagang tinawag talaga tayo ng Panginoon para sa mga kabataan na nandirito ngayon. Naniniwala po ka ba kayo? Hindi po aksidente na nandito yung mga kabataan na yan. Hindi po talaga aksidente. No? Talagang inadya ng Panginoon na nandito yung mga kabataan na yan na tinuturuan natin sila mag-undergo ng life class, mag-undergo ng discipleship. Hindi aksidente na sa'yo napunta yung mga kabataan na yan kasi alam ng Panginoon na ikaw yung perpektong tao na makakapag-handle po sa kanila. Kaya kailangan po natin silang alagaan at patuloy pong i-lead o ituro sa kanila si Jesus Christ. No? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ito sasabihin ko po sa inyo, it will take the village to raise a child. No? Iba ang ginagawa sa loob ng paaralan, tinuturuan sila, mahasa yung isip nila, yung critical thinking nila, at iba din po dito sa loob ng simbahan. So lahat ng community na meron tayo, mga organization po, no? May parte po talaga kung paano hubugin at lumago ang isang kabataan. Kaya bilang isang church at simbahan, kailangan po nating kumilos. Kailangan po nating galawan yung mandate ng ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi ni Ate Eva nung last na cell group namin. Sabi niya, ito medyo nag-resonate talaga to sa utak ko eh. Umikot-ikot siya sa utak ko. Pero natawa ko dun sa initial response ko sa kanya. Sabi niya, nung sa cell group namin na isuksok nyo kung saan nyo man isusuksok na i-schedule nyo yung mga handle nyong mga people o mga kabataan. No? Nakawin nyo po sila sa mundo. No? Ang kaaway, ang galing eh. Magaling ang kaaway. Galingan din po natin. Alam ko magaling tayo sapagkat magaling po ang ating Panginoong Diyos. So, kailangan lang po talaga nating galawan at kilusan. No? And talagang umiikot siya. Sabi ko nga nung narinig ko yun eh. Ano bang initial ko? Sabi ko, anong gagawin ko? Parang, ang hirap kasi na
mag-disciple ka na napakalayo ng lugar mo. Pero sa awa ng ating Panginoon, tinutulungan tayo kung paano mag-disciple o paano pumunta, iabot o nakawin yung mga kabataan na yon. Kaya nag-isip talaga ako ng way kung paano sila mahuhook doon sa, hindi sila mawala sa loob ng simbahan, mahook pa din sa mga ibang bagay na meron ng simbahan. Kaya may mga, may mga programa, may programa yan. No, may mga ginagawa po kami sa loob ng cell group, no, tulad ng, hindi lang po about sa Bible, yung inaaral namin, no, kundi about sa buhay, no. Ito yung meron po kaming ginagawa ngayon yung pag-iipon, yung sa Alcansya. So, i-encourage ko po sila na mag-ipon at gawing pagkatapos mag-ipon, something na yung 10% nun ibigay sa church, yung maturuan man lang sila. So, ganun po, no? Raising the next generation through godly relationship. Dapat po may relasyon yan sa ating Panginoon. At ikaw po ang tinalaga ng ating Panginoon para i-lead po sila sa Lord. Amen? Amen. Sabi niya, sa verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak ko nasa iyo ang pananampalatayang ito. So, raising the next generation, through godly relationship, faith must be intentionally passed on. No? Intentional nyo po. Intentional po natin yang gagawin. No? Intentional nyo po yang gagawin. Sabi niya, sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 5 to 7, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya itinim nyo sa inyong mga puso. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yung mga minamahal kong mga magulang. No? Dapat po pala sa loob ng bahay nagmumula. Sa loob ng bahay pa lang pala. No? Kilala na po nila ang ating Panginoong Diyos. No? Dapat tinuturuan po silang mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, ituro nyo ito sa inyong mga anak. May mga responsibilidad din po pala tayo doon sa mga anak po natin. Hindi lang po pag-aaral, hindi lang po pakainin nyo sila, kundi nurture din po natin yung mga spiritual life po nila. No? Kaya kung wala po kayong ang church na kinabibilangan po ngayon, bukas po ang simbahan na ito. No? At ang simbahan na ito po ang siyang paraan ng Diyos para paano nyo ba mapapalaki ang inyong mga anak sa magandang way o sa magandang makikilala nila ang ating Panginoon Diyos na buhay. So sa loob pa lang pala talaga ng tahanan nagmumula, dapat nalalaman ng mga bata, nililid sila doon sa ating Panginoon. Kaya yung mga dalaga at binata dyan, alam na natin. No, kapag meron tayong mga anak, magkakaroon ng anak, so doon pa lang sa loob ng tahanan natin, napapakilala na natin ang ating Panginoong Diyos. At sa mga bata na hindi ganoon kakilala, yung mga magulang nila hindi ganoon nakikilala, nakilala ang ating Panginoon, bukas po ang simbahan. Kaya nga po may discipleship. Kaya nga po, kinabibilangan kayo ng isang grupo, ng cell group na kung saan may mga leaders para po malit kayo, maturuan kayo ng tama at maturo kayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. The next generation. Raising the next generation through godly relationship, faith is strengthened through discipleship, mentoring, and godly example. No? Discipleship, mentoring, godly example, no? Kailangan po nila yan. No, we need to set the example to the next generation. Kailangan nyo pong maging ehemplo para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Lahat ng henerasyon may parte po talaga ngayon para sa mga susunod na henerasyon pa, no? Ang dali pong
Yung mga kabataan ngayon, ano sila dali nilang mag-imitate, dali nilang gumaya. Yung kapag may lumabas pa nga lang diyang trend ng TikTok kayang-kaya, grabe, Brazilian dance, hindi ko yun kaya. Diba? Ang dali-dali nilang gayahin yung mga ganun sa social media. Ang dali niyong gayahin yung ganun. Talagang, kahit nga yung mga matatanda napapagaya no? Yung mga sa loob ng tahanan, kung ano yung nakikita nyo sa loob ng tahanan, ayun din yung ginagawa nyo sa labas. No? Ginagaya nyo din sila. Tama ba? Tama ba ako? No? Yan yung, ito sa loob ng aming tahanan, medyo hindi maganda, pero salamat sa aking ina kasi talaga nakaguide siya sa amin, no? Talagang ginagaya ng mga kabataan kung ano yung nakikita sa loob ng bahay. Kaya be careful po kung anong pinapakita natin sa ating mga anak, no? In-entrust tayo ng ating Panginoon Diyos na buhay na i-handle yung mga dinidisipulo po natin ngayon. At kailangan nyo pong maging ehemplo sa kanila, no? Dahil yung mga kabataan ngayon, kung ano yung ginagawa nyo, gagayahin po nila, no? Kung ano po yung ginagawa nyo, ginagaya po nila. Kaya careful po tayo kung ano yung ginagawa po na atin. At dapat maging example po tayo kung paano nga ba mamuhay ang isang Kristiyano. No? Para yung mga batang na-handle natin, alam din nila kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano at anak ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Be someone who intentionally invest in the next generation. Sabihin mo nga, be intentional. Be intentional po. No? Mag-invest ka sa next generation. Be intentional. Turuan sila. Be intentional. Alagaan po sila kahit sobrang layo ka man. No? Be intentional. I-mentor sila. Be intentional na i-disciple po sila. No? Tiyagaan po natin yung kabataan na ngayon. Dahil sa susunod, sila naman po yung tatayo dito sa harapan. No? Hindi tayo forever nandito sa harapan na to. May someone dyan na nakaupo na pupunta din sa harapan at magsasalita at mag-preach ng salita ng ating Panginoon. Kasi katulad po lahat ng mga testimony ng mga leaders na meron po tayo, ganun din naman po yung nangyari sa kanila. Meron lang din pong someone na nag-share sa kanila kay Jesus Christ. Kaya kung ano yung naranasan nyo sa mga taong ito, no, dapat ipasa din po natin sa mga kabataan, sa mga inahandle po natin. No? I really appreciate po yung mga leaders na hindi po talagang nagsawa. Hindi po talaga nagsawa na iyug-yug ako. Talagang naniwala po sa akin na hindi lang ako para dyan na nakaupo, kundi para talaga mag-share ng salita ng ating Panginoon. Kaya yung mga kabataan po natin ngayon, no, maniwala po tayo sa kakayahan na meron po sila. Dahil sa mga susunod na mga araw, susunod na mga taon, sila po ang pupwesto dito sa harapan. Sila din po ang tutugtog, sila rin po ang magpipreach ng salita ng ating Panginoon. At meron pa dyan, sila din po ang magpapastor ng simbahan na to. Naniniwala po kayo doon? Naniniwala po kayo doon? Kasi reality ng buhay, tumatanda po tayo. Hindi po tayo bumabata. So, sa isip natin, bumabata tayo. Pero yung katawan, tumatanda po tayo. Kailangan po natin alagaan at palaguin. I-raise po natin yung mga kabataan nito para sa susunod, sila naman po yung nandirito sa harapan. Amen? Amen. Next, and pangatlo, sabi doon, di ba? Raising the next generation through prayer. Raising the next generation through godly relationship. And pangatlo, raising the next generation by affirming their God-given gift. Sabi niya sa verse 6, dahil dito, pinapaalala ko sa inyo, pag-alabin mong muli ang kalooban na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sabi po to ni Paul kay Timothy. No? Alam niyo, ang mga kabataan, kailangan lang po nila ng someone na naniniwala sa kanila. No? Kasi may mga God-given gift po yan. May mga potential po yung mga kabataan na yan. May mga kakayahan po yan na naitatago at di pa nila na-discover. No? Kailangan po natin
turuan sila, i-encourage sila, no? I-discover yung mga God-given gift po ng mga kabataan na yan, no? Encourage young people to discover and use their gift for God's glory, for God's purpose. No, sabi ko nga katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, no, may someone po talaga na may kakayahan yan. May kakayahang kumanta, may kakayahang mag-share ng gospel, no, may kakayahang mag-preach, no. Kaya kailangan nila tayo to lead them, to guide them, turuan sila at ma-discover nila yung mga calling nila. Kasi lahat ng kabataan may calling po yan. May mga calling po yan. Hindi lang po sa loob ng simbahan yung calling yan, kundi sa labas din po. No? Kung hindi maayos yung mga puso niya, hindi natin naayos yung mga puso niyan, at hindi natin ipapakilala ang ating Panginoong Diyos sa kanila, no? Iba po yung mangyayari sa kanila sa labas ng simbahan na ito. No? Kapag lumaki po sila, naging teacher sila, naging senador sila, naging presidente sila. So, kailangan po natin kilusan. Kailangan po nating galawan para sa next generation. Para mapabuti po yung mga susunod na henerasyon po ngayon. Raising up the next generation through prayer, through godly relationship, and by affirming their God-given gift. The question is not only who will lead the next youth, but also who is intentionally raising up the next generation today. Sino po ba dito yung willing at intentional na gagalawan po itong para i-lead yung mga kabataan sa mga susunod pa, no? Lagi po nating sinasabi na sila yung pag-asa ng ating bayan. Oo nga naman, sila talaga ang pag-asa ng ating bayan. Pero kailangan tayo na mga kabataan nito para turuan sila at i-guide po sila, no? Speak life to them. Lagi po, speak life to them. Pag-pray nyo po yan, i-cover nyo po sila sa panalangin. We are called to raise the next generation. Naniwala po ba tayo doon? We are called to raise the next generation. Pwede bang sabihin mo yan? I am called to raise the next generation. No? We are called. Tinawag po tayo ng ating Panginoon to raise the next generation. So, para sa mga kabataan na nandirito at kabataan na nanonood, no, makinig kayo. Makinig kayo palagi sa mga leader na meron kayo. Makinig kayo palagi sa mga magulang na meron kayo. Makinig kayo palagi sa mga teacher na meron kayo. Ha? Palagi kayong makinig. Kasi, ayang mga yan, kami, na mga nakakatanda sa inyo, hindi kami KJ o hindi kami Killjoy, kundi gusto lang namin na mapabuti yung landas yung lahat. Kaya mga kabataan na nandirito, makinig po kayo. Ha? Makinig po kayo sa mga leaders na itinalaga ng ating Panginoon para sa inyo. Dahil ayan po ang binigay ng Lord para makatulong sa inyo paano lumago pa at paano makakilala ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sabi dito sa verse 1 Timothy Chapter 4, verse 12, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga pananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Sikapin nyo pong maging halimbawa, no? Hindi ka bata lang. No? Lahat tayo may boses. No? Yung mga bata may mga boses yan. In fact, yung mga bata may mga creative thinking, creative idea yan na naiisip. No? Kaya yung church kapag may meeting, talagang involved yung mga youth namin. Kasi may mga naiisip yan na hindi po namin naiisip na ang gagaling din po nila. May mga boses po yan. May mga magagandang idea po yan. May mga gagandang mga iniisip din po ang ating mga kabataan. Kaya yung mga kabataan, hindi po hadlang na kabataan kayo. Hindi hadlang na bata ka ngayon. Ha? Kasi ginagamit ka ng ating Panginoon din. Amen? Ginagamit kayo ng ating Panginoon. Amen?
Sikapin po natin maging halimbawa. Yung mga kabataan na nandito, sikapin po natin maging halimbawa para sa mga kabataan na nasa labas. Sikapin po nating maging halimbawa para sa mga kaklasmate natin, para sa mga kaibigan po natin. No? Yung mga kabataan na nandito, sikapin po natin maging halimbawa. No? Sabi ko nga kanina, yung mga leaders natin, no, iset na maging ehemplo sila sa mga dinidisipulo nila at kayo din, maging example din po kayo doon sa mga kabataan na nakakasalumuhan nyo sa inyong komunidad, sa inyong school, sa inyong tahanan. Amen ba? Kaya, nag-segue nito. may, may encounter po ang ating simbahan. Ito po yung isa sa mga programa ng ating church. Yung mga kabataan na nandito, no, may encounter po na meron ang church at open po siya for all. No? Kaya invite nyo po yung mga kaibigan nyo, yung mga classmate nyo po doon sa encounter. At dito na po ako magtatapos. Peram po ng mic po. Meron lang po akong ipapanood sa inyo. Dalawang insidente ng knife attack ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. 3 ang nasawi sa pamamaril sa isang high school sa Tacloban. Ang kabataan mag-asa ng bayan. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga nag-submit ng video na to kay Pastor Noel. Kasi ito po siya, no? Sabi nyo, kayo ang pag-asa ng bayan, no? Kaya kailangan nyo pong makinig sa mga nakakatanda. At sa mga nakakatanda na nandito, kailangan po natin silang i-guide. I-cover sila sa panalangin at ituro po sila sa ating Panginoong Diyos. No? Kailangan po nila tayo to guide them, no? I-cover. Kaya tayo po ay manalangin, kayo po tumayo, tayo po tumayo. Ipanalangin niyo po ang mga kabataan na meron ng simbahan na ito. Ipanalangin niyo po lahat ng kabataan na meron ng ating bansang Pilipinas. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na narinig namin ng iyong salita, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kailangan naming galawan, kailangan naming kumilos, Panginoon, para sa mga susunod na henerasyon na meron ang aming lipunan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami kung paano, Panginoon, mag-raise ng isang kabataan, Panginoon. Kung paano sila mapapalago pa, kung paano sila mas lalong mapapalapit sa'yo, kung paano sila mas lalong magkakaroon ng relasyon sa'yo, Panginoon. Sapagkat, Lord, wala kami magagawa, Panginoon, kundi ito lamang, Panginoon, na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Na i-lead yung mga kabataan na meron dito, i-guide sila, i-cover sila sa panalangin, Panginoon. Maraming salamat, Ama, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat in-entrust mo kami sa mga kabataan na nandito, Panginoon. No? Patuloy mo kaming pagkaturuan, Panginoon, at patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon,
na maging isang mabuting ehemplo sa mga kabataan, Panginoon. At yung mga kabataan ngayon, Panginoon, patuloy mo silang proteksyonan. I-cover ng iyong banal na dugo, Panginoon. At naway, Panginoon, mas lalo nilang maintindihan, maunawaan, Panginoon, na ang tanging magpapabago lamang sa kanilang mga puso ay kung paanong maranasan nila ang iyong pag-ibig. Malaman nila, mas lalo kanilang makilala, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama. Sa iyo ang mataas na purit pagsamba, Panginoon. Maraming salamat sa paggamit sa simbahan na to, Panginoon. At patuloy mo kaming gamitin sa mga kabataan na nasa labas pa, Panginoon. At patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, upang buksan, Panginoon, yung mga campus ministry, Panginoon. At makapasok kami sa mga school, Panginoon, sapagkat naisin namin, Panginoon, makilala ka ng mga kabataan na nasa labas, Panginoon. Naisin namin, Panginoon, na madala sila sa mabuting landas, Panginoon. Hindi lang edukasyon, hindi lang talino, Panginoon, kundi maayos din yung mga puso nila, kundi makakilala din sila sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo kami. Use us, Panginoon. Mold us, Lord. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito at sa word mo today, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang mataas sa pagsamba, sa tanging pangalan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Yun, salamat.